Yung 2022, ang net worth daw po ng Saldico ay 236.7 million. Ng 637% increase. Si Martin Romualdez, noong 2022, 315 million. Ang net worth, after 3 years, 1,000% increase. Isa pang pangalan, ito katagi-tangi din ito, yung Manix Dalipe. 2022, 203.7 million. After 3 years, naging 1.49 billion. Nananawagan po ako sa lahat po ng mga membro, kabahagi, supporter, follower ng Hakbang ng Maisog sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Sa inyong mga pamilya, i-boycott po natin ang McDonald's at ang lahat ng programa ni Vice Ganda. Ayan po, ang linaw. Nasa si Vice President Inday Sara Duterte? Jollibee. Dadagan Balita News Update. Dadagan Balita. Well, welcome back mga kabayan. Nagbabalik ko tayo dito ho sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Ngayon po ng mga kabayan ay maglalahad na naman tayo ng panibagong reaction, opinion, suhestyon, totoo at komprehensibong balitaan dito ho sa ating munting bahay na nakala po natin sa loob ng 24 oras. Dahil sa paksang ito ay patungkol ho sa naging pahayag ni Atty. Vic Rodriguez ay kanyang pinunaho ang pambabastos ni tikbalang mga kabalitaan kay Atty. Marcoleta at ito rin ho naman mga kabaitaan si Tatay Digong Duterte. At mantakin niyo po mga kabaitaan yung tatlong naghari-harian dyan sa mayabang kapulungan dyan sa House of Reptiles or Retaliations ay biglang lumubo. Grabe yung pagkalobo mga kabaitaan ng kanilang net worth. Wala na hong iba nating tinutukoy dito kundi ito pong si Saldico, itong si dambuhalang batang Bonjing, and of course si Manix Dalipe. Pero yung pinakamataas na lumobo yung net worth nila, itong si Tambaloslos mga kabaitaan. Abot to ng mahigit 1,000% lobo ho nito ng kanilang net worth. At ito namang si Saldico ay abot lang na din naman ng 637% mga kabaitan. Yung lobo na kanyang kita ho. At lalo na itong si Manix Dalipe na meron hong 733% na lumobo rin yung kanyang net worth mga kabaitan makaraan ng ilang taon. Ganun ho katindi yung mga ganitong klaseng taong kailangan na ho sipain dyan sa mayabang kapulungan. Pero bago po ang lahat mga kabaitan, dito muna tayo mga kabaitan sa ating pag-uusapan. Itong schedule. Meron ho silang gagawin na pagdinig ho, yung organizational meeting ho ng mga senador, lalo na ho yung ating chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senador Marcoleta. Agosto 19 ho mga kabaitan magsisimula na ho ito para ho paghahandaan na babanggain at titibagin ho yung mga pader na namuo dyan sa mayabang kapulungan sa mga kawatan dyan sa House of Retaliations. Ito po, panoorin muna natin ang Committee on Accountability of Public Officers and Investigations known as Blue Ribbon. Naglabas na ho ng notice na magkakaroon ho sila ng organizational meeting and initial public hearing mga kabaitaan. Laban ho, ito'y paghahanda para gibain at banggain mga kabaitaan ang mga naghari-hariang kawatan dyan sa mayabang kapulungan mga kabaitaan. So sisimula na ho sa Agosto 19. So Martes yata yun mga kabaitan kung hindi ako nagkakamali. So, dito ho tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Nagsalita nga po siya at para maintindihan ho natin lahat, ito po, pakinggan ho natin dito mga kabaitan. Bakit kailangan natin banggitin? Habang tumataas po ang ating national debt, yung national government debt, yung sovereign debt, yung pagkakautang po ng bawat Pilipino. Kasali po tayo dyan, babayaran natin yan. Habang lumolobo po, yung pagkakautang nating mga Pilipino, lumolobo rin po yung net worth, yung halaga, personal na pananalapi, ari-arian, property at halaga. Banggitin ko po, itong tatlong tao. Unang-una, siyempre, yung ihuhulog o kung hindi pa nahulog, si Ginoong Saldico. Chairman po siya ng appropriations ng 19th Congress. Tinanggal na lamang siya ng dulo, wala na pong meaning yun. Pasado na yung budget na nakanana po nila yung budget So yung exit lang po niyang yun lang po yung tinatawag nating deflection. Ano ho?
Deflection lang yun, dinideflect lang para hindi sila mapuruhan. Pero nung tinanggal siya, wala na po, consummated na po yung krimen. Wala na po at yung kanilang grand plan, consummated na rin po yan. Ano ho ang koneksyon ng paglobo ng ating pambansang pagkakautang sa halaga ng net worth ng Ginoong Saldico o Congressman Saldico? Base po doon sa umiikot sa mga social media, yung 2022, ang net worth daw po ng Saldico ay 236.7 million. 236.7 million. Malaki po iyon by any standard dito sa Pilipinas, isang developing country. Pasensya na, mag-extend tayo konti By any standard, yung 236.7 million na net worth, napakalaki na po noon. Basta't marangal mong naipundar, marangal mong naipon. Ano ho? Subalit, katangi-tangi, noong 2025, base doon sa report na yan na nagsisirculate, 1.51 billion na ang net worth. Sa 3 taon, umangat po ng 637% increase yung net worth ng Congressman Saldico. Bakit ito red flag? Paano mo kinita ng 637% increase ang iyong net worth sa loob ng 3 taon when supposedly ang iyong kinabubuhay lamang ay yung sahod mo per dime allowances bilang kongresista? Dahil hindi ba dapat mag-divest ka ng lahat ng financial at business interest? Paano lumobo yung 236.7 million pesos mo noong 2022 after 3 years ay naging 1.51 billion? Napakalaking pera po niyan. Baka naman may relasyon yung paglobo ng ating pambansang pagkakautang sa paglobo ng net worth mo. Isa pang personalidad, hindi rin pwedeng palagpasin. Yung Speaker ng House of Representatives, si Martin Romualdez, noong 2025, ang declared di umano ay 315 million. Itong noong 2022, ay 315 million ang net worth. After 3 years, 2025, 3.465 billion. 1,000% increase. Hindi ba kayo kinikilabutan, mga kababayan? Kubang-kuba na tayo. Kakakayod, pinagkakasya yung maliit na kita, bagamat marangal. Wala tayong dapat ikahiya. Basta't marangal, kahit ano pa trabaho mo. Kahit jeepney driver, tricycle driver, padjak driver, hindi nakakahiya. Basta't marangal at hindi ninanakaw sa kaban ng bansa. Samantalang itong mga ito, yung isa, 637% increase sa kanyang net worth. Etong isa matindi. Talagang sinagad, 1,000% increase sa kanyang net worth. Isa pang pangalan, ito katagi-tangi din ito, yung Manix Dalipe. 2022, 203.7 million. Again, yung 203.7 million, mapakalaki na po nito. Mabubuhay na hanggang apo mo rito. Hindi naman siguro ka-apo-apuhan. Kalabisan naman yun dahil tumataas po yung halaga ng bilihin, inflation, lahat. Pero hanggang apo, simpleng buhay, sobra-sobra po ito. After 3 years, from 2022 to 2025, yung 203.7 million, naging 1.49 billion ang kanyang net worth. 1.49 billion in 3 years. 733% increase. So dito, magtanong po kayo. Sapagkat ang mamamayang maalam, hindi po basta-basta mabubudol na. Nasimulan na po natin itong advokasya natin nung kampanya. Nagbunga po nung halalan. Ibinasura natin at tindi ng rejection sa referendum na naganap. 3 na nga lang ang kandidato ng administrasyon. 3 lang naman talaga. 3 lang naman ang PFP kandidato 3 lang ang kandidato ng administrasyon. 12 yung pinagtatalo ng pwesto sa Senado. Ni isa po roon ay walang naipapanalo yung Bongbong Marcos.
Anong ibig sabihin? Mulat na ho ang sambayan ng Pilipino. Ituloy ho natin ito. Patuloy tayo, kagaya nga po ng sinasabi ko, sisikapin ko na pasimplihin ang mga mahalaga, mistulang malalim na usaping panlipunan, kagaya po ng program appropriation, kumpara mo saan program appropriation, pinasimple po natin home economics, yung program appropriation, ito po yung mga necessary expenses, tubig, kuryente, internet, yung pagkain pang-araw-araw, yung gasol, yung unprogram, luho po yan, yung mga weekly dates, movie, shopping, etc. Ang nangyari, pinagpalit nitong mga sindikato sa Kongreso. Tinanggal yung mga items sa program appropriation, pinalitan ng unprogram, ng luho nila. Samantala, yung mga unprogram, inilipat po sa program, yung program, inilipat sa unprogram. Ano mangyayari? Inuna nila yung luho yung source of corruption, source to fund their corruption. Mangungutang po na mangungutang ang executive department ni Bongbong Marcos. Walang pera Napunta po sa program doon sa hindi priority. Yan po yung nangyayari. Dapat kasali po ang bawat Pilipino. Kaya nga po yung sinasabi ko, yung paglobo ng ating pambansang pagkakautang sa kasalukuyan, di ko po makalimutan nung kampanya po, nung ako po ay nagkakaroon ng direktang ugnayan sa inyo, pati sa kampanya, ang sinasabi ko lagi, ang ating pagkakautang ay higit kumulang 16 trillion pesos na. Wala pa po tayo sa last quarter ng taon, ang pagkakautang po natin 17 trillion na. At bago daw po matapos, pagtapos daw po ng fiscal year 2026, ayon sa gobyerno ito, dahil sa kanila galing yung budget of expenditures and sources of financing, kung nung summer, 16 trillion lamang, by end of fiscal year 2026, magiging 19.06 trillion na po ang pambansang pagkakautang nating mga Pilipino. Mantakin nyo yun. Isa't kalahating taon, plus 3 trillion. Saan na pupunta? Patuloy pa rin ang baha. 550 billion pesos, wala. Walang flood control program sa ibinida na 5,500. Wala po iyan. Kaya natin ito dinidiskurso, ihambing ninyo. Yung paglobo ba ng ating pambansang pagkakautang may koneksyon o konektado o related sa paglobo ng personal net worth ng mga kongresistang miyembro ng 19th Congress? Pag-isipan po nyo yan. Tapos tayo yung kukubain, kakabayad ng kahit na anong buwis. Tatandaan ninyo, nag-impose sila ng 20% additional tax sa savings. Tatandaan ninyo, ilang linggo na ibinida, nakasave daw tayo ng 1% na taripa. Hindi totoo yun. From 17%, naging 19% po ang magiging taripa ng mga produktong Pilipino na papasok sa Amerika. Samantalang ang Amerika, 0% po ang buwis ng lahat ng kanilang produkto. Sinasabi ko pong lahat sapagkat wala pong maipakitang dokumento ang gobyerno kung ano ang exempted doon sa zero tax rate ng mga produktong manggagaling at gawang Amerika. Wala po silang maipakita Wala. Ibig sabihin, across the board po lahat yan. Lahat ng produktong Amerikano, zero tax papasok ng Pilipinas. Ganyan po kalala ang estado ng ating bansa. Sa ngayon, yan po yung ating title na i-boycott at ihuhulog. Ihuhulog si Congressman Saldico. Nakita naman natin una, yung kasama niya, si Congressman Edwin Garjola, pinangalanan. Kasi di ba lumalabas din yan yung Big Six ng Kongreso, yung 6 na kongresistang naka-corner ng napakalalaking project. Unang linaglag sa Big Six, yung Edwin Garjola. Bakit? Party list Di ba? Alam naman natin party list hindi mo na, walang malinaw na mandato yan Basta't kausap mo yung COMELEC, pahagipin natin mamaya yung COMELEC. Pangalawang linaglag, Saldico. Laglag na laglag ka na. Andyan na ang linaw, malinaw na malinaw, ilalaglag ka kung hindi ka pa inihulog. Ihuhulog ka, Ginoong Saldico. Alalahanin mo lang ang naging buhay, ang naging katayuan, ang kinahinatnan
ng isang napaka-powerful na binibining Janet Lim Napoles nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino. Isipin mo yan, Saldico. Araw-araw sa pagising mo, sa pagtulog mo, sa panaginip mo, sa pagkakapi mo, wag lang sa McDonald's, boycott tayo sa McDonald's, isipin mo yan. Ihuhulog ka kung hindi ka pa inihulog. Sumali ka na at magturo ka na, magsalita ka na. Ituro mo lahat for the benefit of the Filipino people and of the Filipino youth. Mahimasmasang ka na. Ihuhulog ka kung hindi ka pa inihulog. Ano? So malinaw yan. Malinaw na malinaw po yan na ang tawag nga ho yung bulong-bulungan yung Ako Bicol, ang biruan na po dyan, ngayon lumalabas, itinuturo si Saldico. Yung Ako Bicol, ang tawag sa Ako Bicol, Ako Bukol. Ganyan na kalala, Congressman Saldico. Dahil binukulan mo daw yung mga kapwa mo kongresista, binukulan mo raw yung mga senador. Mantakin mo. Inilalaglag sa iyo lahat, iniuhulog sa iyo lahat ng sisi. Pati yung party list mo, ibinabago na pangalan from Ako Bicol. Mararangal ang mga Bicolano. Pero itong Ako Bukol, hindi po patungkol ito sa mga Bicolano. Patungkol lang ho ito kay Congressman Saldico. Bakit? Kitang-kita na may nag-a-absuelto na agad sa partner mo kay Speaker Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, absuelto. Ang itinuturo, Senadora Grace po, magpaliwanag ka rin. Si Senate President Chis Escudero, bagamat ito'y biktima rin ng demolition, hindi ko sinasabing wala siyang kinalaman. Pero bahagi siya ng mga isasakripisyo. Lalo ka na, Saldico. Dahil ang tawag sa iyo, ikaw raw yung kinatawan ng Ako Bukol. Binukulan mo daw sila. Hindi mo sila binukulan. Mulat ang mata ninyo pare-pareho ng ginagawa nyo. Ang binukulan ninyo, yung sambayan ng Pilipino. Eto na, hindi titigil ito. Nandyan ang kakampi ng Pilipino. Kasama ko, kaibigan ko, Congressman Sid Ungab ang mangunguna ng pagbabantay diyan sa mababang kapulungan. Sa Senado, merong Senador Rodante Dante Marcoleta ang mamamayang Pilipino. Yan, malinaw yan. Malinaw na malinaw yan. Si Senador Dante Marcoleta, marangal na tao, binastos ni Vice Ganda. Tutungo po tayo ngayon doon sa ating isa pang pamagat, i-boycott. I-boycott po natin ang McDonald's. Magsakripisyo po tayo. Nananawagan po ako sa lahat po ng mga membro, kabahagi, supporter, follower ng Hakbang ng Maisog sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Sa inyong mga pamilya, nananawagan po ako sa lahat ng mga katulad kong diehard Duterte supporter or DDS. Nananawagan po ako sa lahat ng taga Mindanao. Nananawagan po ako sa lahat ng taga Visayas. Nananawagan po ako sa lahat ng taga Luzon. Nananawagan po ako higit sa mga taga Davao City. I-boycott po natin ang McDonald's at ang lahat ng programa ni Vice Ganda. Iparamdam natin ang galit at hagupit ng mga mamamayang Pilipino. Sumosobra na ang kayabangan at kabastusan nito. Kinukutya si Tatay Digong na nakakulong doon sa The Hague, hindi dahil siya may warrant of arrest, hindi dahil siya may kaso, hanggang ngayon wala siyang kaso, kundi dahil sa patuloy na political persecution ng kasalukuyang administrasyon. Tuwang-tuwa si Vice Ganda. Tuwang-tuwa. Iparamdam natin, boycott po natin ang McDonald's. Konting sakripisyo. Hindi naman po ito kalabisan. Hindi ko sinasabing wag na kayong mag-hamburger. Hindi ko sinasabing wag na kayong mag-fried chicken. Hindi ko sinasabing wag na kayong mag-sundae. Hindi pwede. Wag lang ang McDonald's. McDon't po tayo. McDon't. Doon muna tayo sa sariling atin. Tulungan natin. Jollibee. Wala akong endorsement sa akin ng Jollibee. Kanya lang, diretsuhin natin itong si Vice Ganda. Bastos Masyado mong kinutya si Tatay Digong, si Pangulong Duterte. Ito, boycottin natin. Mag-Jollibee ho kayo. Mag-undox po kayo. Sariling ating yan. Di ko rin po kilala.
yung mga may-ari niyan. Bagamat sila'y kilala at tanyag. Diyan po muna tayo sa Davao City, Waxis. Yung mga anak ko, paliwanagan lang natin yung ating mga anak. Ano ho? Meron pa namang meron pa naman tayong marami pa naman ho tayong mga other options eh. Di ba? Andiyan ang Jollibee, nandiyan ang Andox, nandiyan yung Waxis. Sabi ko nga sa inyo, pakitain natin yung pinakamalapit na bakery. Bili po tayong pandesal. Palamanan na lang natin. Di ba? O yung medyo sahod po ngayon, gusto nyong lumabas, magbabarkada, pamilya, iwas po tayo sa Jollibee. Dito po muna, yung may kaya may konting sobra, ako ho kasi kumakain ako doon, yung Shake Shack, masarap po doon. Medyo may presyo, pero kaysa naman McDonald's. Di ba? Binastos si Tatay Digong eh. Magsakripisyo po tayo. Lahat po nung nasa Davao City. At by the way, meron pong magaganap na isang malaking event dyan po sa Davao sa darating na Biyernes. Hindi po ngayon, ito po ay sa August 22, 5 p.m. Pakita ko lang po Lahat po ng nasa Davao City at mga karatig lugar, dyan po sa Mindanao, sumuporta po kayo. No, yung Free Duterte. Free Duterte. Sumuporta po kayo. At bahagi po ng suporta ninyo rito, next Friday po ito, August 22, 5 p.m. Friday sa Davao Global Township. 5 buwan, isang sigaw, Free Duterte. At bahagi po niyan, habang papalapit ang araw na yan, tiis-tiis po muna tayo. Sakripisyo, boycott po natin ang McDonald's. Kaya po niya yun. Yung ating mga kababayan taga Mindanao, Visayas, at yung mga kababayan natin sa Luzon, yung mga kapatid natin sa KOJC, mahal na mahal ninyo si Tatay Digong. Yung mga kaibigan natin sa Iglesia ni Cristo, binastos si Senador Dante Marcoleta ni Vice Ganda. Boycottin natin lahat ng programa ni Vice Ganda. Boycottin natin ang McDonald's hanggat yung Vice Ganda na yan ay hindi na lumalabas at humingi ng public sincere apology. Pinakamaganda ay poprotektahan ka pa namin, Vice Ganda. Sumali ka dito sa Free Duterte next Friday. Ako mismo sasamahan kita, isi-secure ka namin doon. Magpahayag ka, humingi ka ng patawad, humingi ka ng dispensa, kalilimutan naming lahat ito. Pero hanggat hindi mo ginagawa yung paghingi ng public apology, boycott po tayo. McDon't. Ano? Ito po yung next Friday, August 22, 5 p.m. Friday, Davao Global Township. 5 buwan, isang sigaw, Free Duterte. At habang tayo sumisigaw, boycott Vice Ganda, boycott McDonald's. At bukod po riyan, mayroon pong mag-message dito. McDon't and unfollow Vice Ganda. Pwede rin po yan. Unfollow natin, iparamdam natin ang galit, hinagpis at hagupit ng mamamayang Pilipino dahil bastos ka. Bastos ka. Walang mapupulot na matino sa iyo ang mga kabataan. Hindi ka dapat tularan, hindi ka dapat hangaan. Bakit ka ba galit na galit kay Tatay Digong? Dahil linabanan niya ang illegal na droga, Vice Ganda? Diyan ka ba nagagalit? Sa polisiya ni Pangulong Duterte na labanan ng illegal na droga? Bastos ka, iho. Bastos ka. Boycottin po natin yan. Luzon, Visayas, Mindanao. Yung ating mga kasamang KOJC, boycottin natin ang McDonald's. Tiis po tayo. Kung talagang mahal natin si Tatay Digong, mas mahirap po ang katayuan ni Tatay Digong. Mag-isa, pinagkanulo ng sarili niyang gobyerno, nakapiit, wala namang sala, wala namang warrant of arrest, hindi makakain ng tama, walang pagkain Pilipino, at tiyak, wala pong McDonald's doon. Mas madali po yung ating sakripisyo. Boycott po natin ang McDonald's at lahat ng programa ni Vice Ganda. Hanggat hindi siya inaalis na endorser. Happy compromise. Di magpunta siya sa Davao sa darating na Friday, humingi siya ng patawad sa buong mundo kung saan may Pilipino.
maaari natin kalimutan. Pero kung yung walang public apology na sincero, wala. Boycott po natin ang McDonald's at si Vice Ganda. Pati yung kanya mga palabas. Ano ho? Huwag po tayong matakot. Ganun talaga eh. Ganun po tayo, ganun po talaga makipaglaban. At para hindi po kayo malito, nananawagan din po ako sa lahat ng mga Pilipino sa labas naman po ng bansa. Meron pong gaganapin din na sa September 20 and 21 po tayo, ano ho, September 20 and 21, ganun din ho, iba po yung next Friday sa Davao. Ito po ay gagawin sa The Hague, Netherlands. O baka pwede rin magpunta si Vice Ganda. Baka hindi ka pa napunta roon sa The Hague. Welcome ka din doon. Sumama ka dito. September 20, Freedom March. Ano ho? At September 21, Convergence Day. Diyan po sa The Hague. Paki-screenshot nyo na lang po ito. Ito po ay sa pangunguna din ng Maisog International na akin pong tinatawagan at pinakikiusapan. Boycott po natin si Vice Ganda at ang McDonald's sa loob at labas ng Pilipinas. Ano? Ito po yung sa September 20 and 21. Ang maaari pong kontakin dyan ay yung ating kasamang coordinator po ng Hakbang ng Maisog International, si Ginoong Ben Repol. Ito ano? Paki-screenshot nyo po para mailagay po nyo sa inyong kalendaryo. Marami po tayo natatanggap na imbitasyon, hindi lang po tayo nakakatiyak kung tayo makakadalo. But magkaganoon pa man, ay suportahan po natin at iparinig po natin muli sa buong mundo ang ating nagkakaisang tinig. Malakas na malakas, Free Duterte now. No? Tulungan po natin yan. At ayan po, ang linaw. Nasa ano si Vice President Inday Sara Duterte? Jollibee. Jollibee po tayo. Si Vice Ganda, bastos po yun. Boycottin natin ang McDonald's. Ayan na oh. Oh, ang linaw-linaw. Oh. Si Vice President Inday Sara Duterte. Oh. Kasalamuha ang mga ordinaryong Pilipino na hindi bastos katulad ni Vice Ganda. Dito po tayo sa Jollibee. Kalimutan nyo na po yung McDonald's. Ano ngayon kung magsara McDonald's sa Pilipinas? Dito tayo sa sariling atin. Itong ating payamanin. No? Ganun talaga. Bastos ka eh. Pagbayaran mo, yung iyong pambabastos. Ang yabang mo eh. Di ba? Bastos ka eh. Wala kang respeto sa mga nakatatanda. Tatanda ka rin naman. Ano? At meron ka rin namang mga mahal sa buhay na matatanda. Masaya ka ba kung babastusin ang iyong mga kamag-anak na matatanda? Hindi ba sa kultura nating mga Pilipino, hindi ko lang alam kung anong kultura mo. Kultura nating mga Pilipino, minamahal, inaaruga, pinoprotektahan natin ang ating mga nakatatanda. Ang mga lolo, ang mga lola, ang ating mga magulang. Si Pangulong Duterte, bukod sa naging Pangulo, tatay din yan, Vice Ganda. Vice Ganda, tatay din si Pangulong Duterte. May mga anak din yan na nasasaktan sa pambabastos mo. Pero may narinig ka ba sa bibig ng mga anak ni Pangulong Duterte? Wala. Binastos ba ang nanay mo? Hindi. At hindi mangyayari yun. Ako rin. Lahat ng mga DDS, huwag nating idama yung hindi kasali. Ating respetuhin ang magulang ni Vice Ganda. Pero si Vice Ganda, boycottin natin yan. McDonald's, tiis-tiis mo na. Mag-Jollibee tayo. Mag-Andox tayo. Mag-Waxis tayo. Shake Shack, pwede. Yung aking pag-live yan. Alright, so dito tayo nagtapos mga kabaitaan at napakaganda ho itong panawagan ni Attorney Vic Rodriguez laban ho sa McDonald's. Don't po tayo mga kabaitan. Ako po, sisimulan ko na, hindi na ako kakain ng produkto ho ng McDonald's. At dito na lang ho tayo sa Jollibee. Maganda at masarap pa. Ang pagkaing spaghetti nila mga kabaitan.
So wala na ho akong i-elaborate pa dahil lahat-lahat na ho nasabi na dito ni Attorney Vic Rodriguez patungkol ho sa paglobo ho ng net worth ng tatlong nagari-arian dyan. Yung pinakamayaman po itong si Dambuhalang Bonjing, Batang Bonjing, at itong si Ako Bocol Party List na si Saldi Ko mga kabitan, at itong si Manix Dalipe. Naku po, saan ba galing yung paglobo ho ng kanilang net worth mga kabaitan? Magkano na bang sinasahod? Mas malaki pa ba yung sahod na kaysa sa mga senador? Yun po ang malaking tanong. Ganun talaga, kalaki biglang lumobo ho mga kabaitan. Alam na this. Wala na ho tayong dapat lilinawin pa dito. Alam na this na ho mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po ito ating video presentation, huwag niyo pong kalimutan mga kabaitan. Paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suggestion. O di kaya, i-share niyo po para malaman ng karamihan kung ano pa pong makaganapan sa ating lipunan. Pasasalamatan din natin yung ating mga kabayan dyan sa The Hague, Netherlands. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. And of course mga kabitaan, laging sinasaluduhan na makabagong bayani na ating bansang overseas Filipino workers. Mabuhay kayo at sa ibayong dagat ating mga kababayang seafarers, mga kabalitaan. Kita-kitso tayo sa ating pagbabalik. Dito lamang tayo tumambay sa Danagan Balita Reaction Video News Update. Paalala lamang ho mga kapitan, subukan niyo pong bumisita ho sa ating Facebook page, Danagan Balita Reacts. So mag-message ho kayo dyan kung meron ho kayong gustong ipapabati ho sa atin. Handang-handa ho tayo dyan mga kabalitaan. Luzon, Bisaya ug Mindanao, sa lupalop nating mundo basta may mga Pilipino. Ang bahay na ito ay para kanatong tanan. To God be the glory. Momwa, chip, chip, mwah. Peace out. Danagan Balita.